Sumilip tayo sa hinaharap. Narito ang Titan. Ito ang pinakamalaking buwan ng Saturn. Seryosong pinag-uusapan ng mga siyentista ang pagtatayo ng kolonya rito. Maaaring makatira ang tao dyan balang araw. Mayroon ng Titan na wala sa Mars. May makapal itong hangin. Mas protektado ito sa radyasyon. May malaking yelo rin para sa tubig. Mayroon pang dagat ng likidong methane. Dito gagawin ang gasolina at iba pang materyales. Ngunit marami rin itong problema. Napakalamig doon. Konti lang ang liwanag. Matagal ang komunikasyon sa Earth. Taon din ang biyahe papunta. Kaya may isang simpleng tanong. Makakaya ba ng tao ang buhay sa Titan? Paano ito gagawin nang walang peligro? Napakalamig sa Titan. Walang proteksyon, lahat ay nagyayelo agad. Kaunti ang sikat ng araw. Lalo pa itong nahaharangan ng makapal na ulap. Halos nitrogen ng hangin. May methane din doon. Umuulan ng methane sa Titan. Ang bentahe nito ay parachute landing at proteksyon sa micrometeorite. Ang masama, hindi ito pwedeng hingahan ng tao. Mga radar, lokal na beacon at matibay na heat insulation ang gamit sa susunod na konstruksyon at paglapag. Simpleng solusyon din laban sa yelo sa domes at kagamitan. Madalas, mahina ang visibility. Kailangan magtrabaho gamit ang mga instrumento. Sa Titan, mahina ang grabidad, halos ikapitong bahagi lang ng sa daigdig. Ito ay maginhawa. Mas madali magbuhat, magtayo ng matataas na istruktura at lumipad ang mga drone at airship. Ang siksik na hangin ay bahagyang panangga sa radiation. Mas mainam ito kaysa sa buwan at Mars. Ngunit ang bahagya ay hindi lubos. Kaya ang mga bahay ay gagamitan ng yelo, tubig o lokal na lupa bilang panangga. Ang mahinang grabidad ay masama sa buto at kalamnan. Kailangan ng mga kolonisador ang pang-araw-araw na ehersisyo. Kung may pagkakataon, mga maikling sesyon sa silid na lumilikha ng normal na timbang. Regular na medikal na pagsusuri ang magiging pamantayan. Saan ilalagay ang unang base sa Titan? Angkop sa matigas na yelo, malapit sa baybayin ng malalaking dagat. May yelo doon para sa tubig at likidong hydrocarbon bilang hilaw na materyal. Ang mga bahay ay selyadong tirahang module pinagdugtong ng mainit na pasilyo. Bubong sila ng transparent na cupola. Mas madaling mapanatili ang init at magbigay ilaw mula sa mga lampara. Ililibing ang ilang sistema sa ilalim ng lupa para hindi mawala ang init. Sa tubig, tutulong ang ponton at maliliit na platform na may handguard. Sa bawat seksyon, magkakaroon ng mga airlock, reserve ang kuryente at sapat na oxygen. May mga backup na labasan at malinaw na evacuation plan. Ito ay sinasanay ng buong shift. Kaunti ang sikat ng araw sa Titan kaya backup lang ang mga panel. Pangunahing kuryente ay mula sa maliit na nuclear at fuel cell. Maglalagay ng wind turbine sa angkop na lugar. Tutulungan sila ng siksik na hangin na umikot ng mas mabisa. Kukunin ng hydrogen at oxygen mula sa yelo. Ang lokal na hydrocarbon naman ay magiging panggatong sa generator at sasakyan. Mahalaga ang init doon kaya makapal ang pader. Babalik ang hangin at tubig sa sistema. Ang init mula sa tambucho ay gagamitin pampainit sa greenhouse at tirahan. Magtatabi ng enerhiya sa baterya at chemical carrier. Ito ay para sa matagal na pagkaantala. Hindi mahihingahan ang hangin sa Titan, walang oxygen. Makukuha ito sa tubig sa pamamagitan ng kuryente mula sa tinunaw na yelo. Gagamitin ng nitrogen sa atmosfera bilang gas sa panghinga at sistema. Lilinisin at air recycle ang inuming tubig. Kukuhanin ng moisture sa hangin. Iimbakin ng init, hindi itatapon ng mainit na hangin. Dadaan ito sa mga filter at recuperator. Laging may filter, hose, mask na nakahanda. Regular ang leak drill at susuriin ang pagkakamali pagkatapos. Ano ang mga materyales sa Titan? Marami dong yelo at hydrocarbon sa ibabaw. Mula sa yelo, sa temperaturang lokal, kayang gumawa ng matitibay na block at pantikip. Kapag pinainit, ito'y magiging tubig. Ang hydrocarbon ay magiging gasolina, langis, plastic at sealant. Kaunti lang ang mga metal doon. Kaya ang komplikadong metal na pyesa ay idadala ng pabatch. Ang simpleng pyesa ay ililimbag sa lugar gamit ang plastic at composite na may lokal na pampuno. Ang mabibigat at kritikal na bagay ay dinadala ng maaga. Ang mga casing, fastener at ilang tubo ay ginagawa sa kolonya. Ang mga bodega ay idinisenyo para sa matagal na lamig, madaling pagkukumpuni at maayos na inventaryo. Sa Titan, may malalaking dagat ng likidong methane at ethane. Pag-aaralan ito gamit ang mga bangka at maliliit na submersible. Ang mga ito ay may mainit na katawan at tuyong loob. Mas mataas ang paglutang sa likidong ito kaysa tubig. Kaya mas maliit ang maaaring gamiting kagamitan. Gagawing ligtas ang makina laban sa spark. Itatago ang elektronika sa mainit na container. Mula sa baybayin, ihahatak ang mga cable ng komunikasyon at gasolina. Para ito sa lumulutang na laboratorio.
Ang mga lugar sa Pampang ay gagamitin sa training ng emergency. Kasama dito ang rescue sa Madulash na pier, paghila ng aparato at pagliligtas ng tao sa airlock ng hindi nilalamig. Makapal na hangin at mahinang grabidad sa Titan, perpektong kondisyon para sa abyasyon. Kayang magbuhat ng karga ang mga drone, humila ng cable, suriin ang mga simboryo at poste ng komunikasyon. Dadalhin ng mga airship ang tao at kagamitan ng 12-dosenang kilometro na may kaunting enerhiya. Puno ito ng mainit na gas o hydrogen. Walang oxygen sa labas kaya mas mababa ang peligro ng sunog, ngunit sa loob ng mga base ay kailangan pa rin ang pag-iingat. Gagabayan ng radar at kalapit na parola ang paglalakbay. Ang komunikasyon ay pananatilihin ng mga panghimpapawid at panlupang transmitter. Ang karanasan sa mga susunod na pagsubok ng rotorcraft ay magsasabi kung anong solusyon ang pinakamabisa sa ganitong uri ng hangin. Sa Titan, ang gulay at halaman ay tatubo sa ilalim ng ilaw sa mga greenhouse. Magdadagdag din ng kabute at microalgae. Ang ilang protina ay mula sa insekto at mga pamalit na halaman. Dadalhin ng mga ito doon. Sa halip na lupa, gagamit ng substrate at sustansyang likido. Ang tubig ay umiikot sa saradong sistema. Kaunti lang ang doktor, kaya mahalaga ang pag-iwas sa sakit. Makikipag-ugnayan sila sa mga doktor sa pamamagitan ng video. Nakakapinsala ang mahinang gravity sa buto at kalamnan. Kailangan ng pang-araw-araw na ehersisyo. Kapag kaya, kailangan din ng maiikling sesyon sa umiikot na module. May mga first aid kit sa bawat seksyon. Mayroon ding heart defibrillator at sapat na gamot. Ang lahat ay batay sa listahan. Pangunahing panganib sa Titan, lamig, depressurization, sunog sa base, pagkalason sa methane, power outage. Kaya bawat kompartamento may sensor, mask, init at instruksyon. Psikolohiya rin, sikip, pagkabagot, malalayong koneksyon. Solusyon dito ang schedule, pagpapalit gawain, proyekto, green zone, sa simboryo, laro, at psychologist. Team pinipili, sinasanay sa resolusyon ng gulo. Kasama sa kontrata ang rotasyon at bakasyon sa Earth para di ma-burnout sa Isola Sion. Ang signal mula Titan pa Earth ay tumatagal ng 1 hanggang 1.5 oras. Hindi direkta ang pag-uusap, mga tanong at sagot ay pinapakete. Utos at instruksyon ay inihanda ng maaga. Sa emergency, ang mga kolonista ang magpapasya. Ang koneksyon ay iaasa sa antena sa ibabaw, transmitter sa orbita, at lokal na server sa base. Mabilis ang koneksyon sa loob ng kolonya. Ang mga training mission sa Earth ay mag-e-ensayo sa pagkaantala. Mayroon ding malinaw na protocol kung mawala ang koneksyon ng ilang araw. Ang biyahe patungong Titan ay aabutin ng taon. Unang ay padadala ang mga kargamento, kagamitan sa pagtayo, supply ng kuryente, pagkain, gamit sa greenhouse, at spare parts. Susunod ang pagdating ng koponan. Bababa sila gamit ang parachute at makina. Makakatulong ang makapal na hangin dito. Bihira magdadala ng mabibigat na bagay tulad ng metal at malalaking makina, ngunit maramihan. Ang mga magaan na pyesa ay gagawin na doon. Ibabalik sa orbita ang kargamento gamit ang lokal na gasolina at oxygen mula sa yelo. Magkakaroon ng reserve ang bodega, generator, at ruta ng supply. Ito ay para hindi umasa sa iisang linya. Bakit kailangan ng kolonisasyon ng Titan? Para sa agham at pagsubok sa matinding lamig. Sa pag-ayos ng saradong siklo ng hangin at tubig. Pagbuo ng bagong materyales at gasolina para sa misyon. Sa simula, sama-samang mamamahala ang sentro sa daigdig at konseho doon. Simple lang ang mahalagang patakaran. Kaligtasan ay mas mataas sa kita. May malinaw na accounting. At bukas na ulat, maaaring kumuha ang pribadong kumpanya ng serbisyo, komunikasyon, pagtatayo, at pagtuturo. Makakatulong ang pandaigdigang kasunduan para maiwasan ang monopolyo. Sa paglipas ng panahon, kikita ang kolonya sa serbisyo, research, at bentahan ng gasolina. Sa unang taon, robot ang gagawa ng mabigat at delikadong trabaho sa Titan. Sila ang maglilinis ng lugar at magtatayo ng tirahan. Magkakabit din sila ng cable at susuri sa mga simboryo. Dahil sa bagal ng signal, kailangan nila ng kakayahang mag-isa. Iiwasan nila ang mga sagabal at gagana sa dilim. Babalik din sila sa base ng walang tulong. Ang mga tao ang mamamahala at magkukumpuni. Gagawin nila ang trabahong kailangan ng personal na pagtatasa. Sa mga aksidente, mabilis tutulong ang robot. Isasara nila ang balbula at maghahatid ng tangke. Ay dadala nila ang nasugatan sa lagusan. Ang mga update at palitan ng pyesa ay planado na. Dadagdagan ng mga robot habang lumalaki ang komunidad. Pangunahing patakaran, huwag sirain ang kapaligiran sa Titan. Huwag magtapon ng basura sa dagat. Huwag maglabas ng sobrang gas sa hangin. Mahigpit na kontrol sa pagdala ng mikrobyo mula sa Earth. Kailangan ng malinaw na karapatan ng residente. Pananagutan ng mga kumpanya at bansa. Bukas na akses sa kaalaman at pagsasanay. Hindi magiging pangalawang daigdig ang Titan sa ngayon. Kaya, sa malinis na lungsod sa ilalim ng dome ang focus. Kung matagumpay ang programa, ilang settlement ang lilito sa katapusan ng siglo.
Magkakaugnay sila sa pamamagitan ng air route at komunikasyon. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe para sa susunod na episode. Ang aming nilalaman ay maikli at direkta.